Si Chihiro ay isang batang mahilig sa pandikit na nawalan ng ina at naobsesyon sa mga babaeng zombie para makayanan ang kanyang pagdadalamhati. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang makahanap siya ng libro tungkol sa pagbuhay muli at gumawa ng isang gayuma para maging zombie, ngunit aksidenteng ginawang zombie ang pinakasikat na babae na umibig sa kanya. Nagsimula ang lahat ng pinapanood ni Chihiro ang kanyang paboritong zombie movie at pinapangarap na maakit ang kanyang tunay na pag-ibig, isang babaeng zombie. Ganoon na siya simula ng trahedyang mawala ang kanyang ina at nahirapan siyang magpatuloy kasama ang kanyang pamilya. Gayunpaman, nakahanap siya ng kaunting aliw sa isang pasang kalye na inampun niya na tinatawag na Babo. Ngunit pati yon ay biglang nawala sa kanya ng isang araw, dahil sa isang aksidente, namatay rin si Babo. Matapos ilibing si Babo, labis na nanghinayang si Chihiro dahil sa pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay nang bigla niyang maalala ang isang mahiwagang aklat na natagpuan niya sa bahay ng isang kamag-anak. Agad niyang hinanap ang aklat, at matapos basahin ang mga pahina nito, napagtanto niyang ito ay isang recipe para sa isang potion na bumubuhay muli. Dahil dito, hinukay niya ang katawan ni Babo at nagtungo sa isang abandonadong hotel, kung saan umaasa siyang maibabalik si Babo, kahit na bilang isang zombie. Matapos ang ilang araw na pagtatangkang gawin ng potion, napagtanto niyang nasira ang pahina na naglalaman ng pinakamahalagang sangkap. Buti na lang, alam niyang isa itong uri ng halamang nakalalason, kaya sinubukan niya ang ilan, pero lahat sila'y bigo. Bigla, nakarinig siya ng sumisigaw sa labas, kaya tumakbo siya sa bintana at nagulat nang makita si Ria na nagmumura sa isang lumang balon. Sa pagkausyoso, uminom ng soda si Chihiro at nanood, habang nagmamakaawa si Ria sa Diyos na pigilan ang kanyang tatay sa pagkuha ng litrato sa kanya nang walang pananggalang. Ang tatay ni Ria, si Dan, ay isang taong gustong kontrolado ang lahat na nagpapapo sa kanya ng kakaiba ng walang pananggalang tuwing kaarawan niya para makakuha ng nakakakilabot na litrato niya. Nang lumaki siya, sinubukan niyang sumuway sa kanya, pero sinimulan niyang habulin ang sinumang lumalapit sa kanya. Kaya napagtanto niya kung gaano siya kaina at pinilit ang sarili na magpatuloy sa pagpopose para tumigil na siya sa pananakot sa mga tao. Nang marinig ito, nabitawan ni Chihiro ang bote ng soda sa gulat, at napansin na siya ni Ria sa wakas. Ilang minuto ang lumipas, pareho silang nakaupo sa hindi komportableng katahimikan sa hotel, hanggang sa nagmakaawa si Ria na huwag siyang ipagsumbong at handa siyang gawin ang anumang gusto niya. Habang papalapit siya, sumulyap siya sa kanyang katawan at napagtanto kung bakit gustong-gusto ni Dan ang kumukuha ng litrato sa mga yon, pero sinabi niya kay Ria na huwag mag-alala. Nahihiya. Gayunpaman, ninanais pa rin niya na mayroong mag-alis ng buhay sa kanya upang siya ay maipanganak na muli sa isang mas magandang buhay. Sakto naman, tinanong ni Ria kung bakit nga ba siya naroon sa hotel noong una, kaya ipinaliwanag niya ang kanyang planong buhayin muli si Babu. Nang aminin niyang medyo makasarili iyon, sinabi niya na hindi naman, dahil mahal na mahal niya si Babu. Sa sumunod na sandali, pinaalalahanan siya ni Chihiro noong nangako siya na gagawin niya ang kahit ano at tinanong kung pwede ba siyang maging lab rat ng zombie dahil galit na siya sa kanyang buhay. Nagulat si Ria nang marinig ito, pero tumawa si Chihiro dahil biro lang daw yon. Tinanong naman ni Ria si Chihiro kung may girlfriend siya, pero sabi niya, mga babaeng zombie lang daw ang gusto niyang ligawan. Nagpasya siyang tuksuhin ito at tinanong kung pananagutan niya kung maging zombie siya, pero namula si Chihiro na parang puwet ng unggoy, kaya sinabi niyang pag-isipan muna niya bago umalis. Kinabukasan ng gabi, bumalik siya sa hotel para tulungan si Chihiro, pero nagtataka kung bakit hindi pa niya ito tapos. Matapos niyang sabihin ang tungkol sa sirang pahina sa gabay, ipinaliwanag niya kung paano niya ginugol ang mga nakaraang araw sa pagsubok ng bawat lason na halaman na makuha niya at bigong-bigo. Maya-maya pa, sinabi ni Ria na maghintay siya at tumakbo paalis para kumuha ng isang bagay, kaya nagpasya si Chihiro na panatilihing abala ang sarili, iniisip na tiyak na importante ito. Ilang oras ang lumipas, nagtataka siya kung bakit hindi pa bumabalik si Ria at nagpasyang tingnan, nakita niya itong muntik ng mahulog sa bangin. Agad siyang tumakbo at nagawang hawakan ito bago pa tuluyang mahulog. Ilang sandali pa, nakabalik sila sa loob, at sa wakas ay tinanong ni Chihiro si Ria kung may diferensya ba siya sa utak dahil maaari niyang naiwala ang buhay niya. Nakakagulat, sinabi niya na hindi naman daw yun problema dahil bubuhayin naman siya ni Chihiro, at dahil dito napagtanto ni Chihiro kung gaano kagulo ang pag-iisip nito.
Tinanong din niya kung bakit, sa pag-akyat niya sa napakadelikadong bangin sa simula pa lang, kaya ipinapaliwanag ni Ria na ang mga bulaklak na tumutubo sa paligid ng puno ay lubhang nakakalason. Nagulat si Chihiro dahil ang bulaklak ng hortensia ay napakarami, kaya ipinapaliwanag ni Ria na ginagamit ito sa sagisag ng kanyang pamilya, at palaging nagbabala si Dan sa kanya na huwag kakainin ang mga dahon dahil kaya nitong ipadala ang isang ganap na lalaki sa kabilang buhay sa ilang minuto. Matapos maalala na ang kanyang lolo Jagero ay karaniwang kumakain ng mga dahon, nagpasya si Chihiro na magtiwala kay Ria dahil wala siyang gaanong pagpipilian. Ilang minuto ang lumipas, natapos niya ito, ngunit paglingon niya. Para kunin ang katawan ni Babo, nagtago si Ria ng kaunti sa potion sa isang maliit na bote na dala niya. Pagkatapos ibuhos ang natitirang potion sa lalamunan ni Babo, naghintay si Chihiro para sa muling pagkabuhay, ngunit agad na napagtanto na bigo ito, kaya nagpasya siyang tigilan na ito para sa gabing iyon. Nang nasa labas na, iminungkahi ni Ria na subukan muli bukas, ngunit nagpasya si Chihiro na sumuko at sinabi na hindi ito makatarungan kay Babo. Sa una ay nagdamdam si Ria dahil nangangahulugan ito na hindi na sila magkakasama muli. Ngunit itinago niya ang sakit at nangako na pupunta sa libing ni Babo sa ibang araw. Habang naglalakad si Chihiro palayo, napansin ni Chihiro na napilay ang bukong-bukong niya, kaya ginawa niya ang dapat. Ginagawa ng isang maginoo at binuhat siya na parang wala lang habang siya'y nagpupumiglas na parang nakita niya si Prince Charming. Pagkatapos siyang ibaba sa likod ng upuan, pumunta siya sa estate ng kanyang pamilya, pero pinahinto siya nito sa labas at sinabi niyang gumagamit siya ng lihim na daan para makapasok at makalabas. Sa puntong ito, umalis si Chihiro at palihim na pumasok si Ria, nang hindi alam na pinapanood siya ni Dan sa buong oras na ito. Nang malapit na siya sa likod na pintuan, tinawag siya nito at natigil siya sa gulat sa isang malakas na sampal. Kalaunan, napagpasyahan ni Chihiro na ihanda ang libingan ni Babo, ngunit kasabay nito, ang pinsan niyang si Ranko, na maraming plano, ay gumagamit ng paliguan sa tabi niya. Naririnig niya ito at isinusungaw ang ulo sa bintana para tanungin kung saan siya nagpunta, pero nagulat siya na makita ang kanyang dibdib at tinanong kung bakit siya narito. Pagkatapos ipaalala sa kanya na pumupunta siya kailan niya gusto, umakyat sila sa kanyang kwarto, at nagbihis siya bago tanungin kung bakit siya nawawala ng mag-isa nitong mga nakaraang araw. Agad na nag-imbento ng kasinungalingan si Chihiro tungkol sa paglalakad-lakad mag-isa, pero sinabi ni Ranko na huwag nang magsinungaling dahil nagsimula lang siyang mawala pagkatapos ng nangyari kay Babo. Pagkatapos mapansin ang mas malamig, hinablat niya ito at lumaban sa kanya habang sinusubukang buksan ito. Sa sumunod na sandali, lumundag palabas si Babo at tumakas sa gabi. Iniwan si Ranko na labis na nabagabag habang si Chihiro ay nasa sabik dahil gumana nga ang Geuma. Samantala, si Ria ay nakakaranas ng pinakamasamang gabi ng kanyang buhay dahil nagdesisyon si Dan na ilayo siya sa paaralan matapos halos mabasag ang kanyang mga pisngi. Gayunpaman, imbis na umiyak hanggang makatulog, nagpasya siyang wakasan ang lahat at ininom ang bawat patak ng Geuma na kinuha niya bago humiga sa kama at naghintay sa kanyang huling hininga. Kinabukasan, nagising siya at naguguluhan dahil hindi dapat siya nakaligtas sa sobrang laso na yun. Mabilis siyang naghanda para pumasok sa paaralan at sumabay sa kanyang mga magulang para mag-almusal. Nang tanungin siya ng kanyang ina, na si Ria, kung bakit siya nagtangkang lumabas ng palihim, gumawa siya ng isang walang kwentang dahilan para iwasan ang katotohanan, ngunit ang inaalala lang ni Ria ay kung paano makaapekto ang mga ginawa ni Ria sa kanyang imahe bilang punong guro ng paaralan. Pinigilan siya ni Dan na taasan ng boses si Ria, pero nagdabog na lang ito paalis nang hindi kumakain. Mabilis na sinamantala ni Dan ang pagkakataon para humingi ng paumanhin sa pagpalo, pero sinabi ni Ria na huwag na siyang mag-abala dahil tinanggap na niya yun bilang resulta ng kanyang pagsuway. Sa pagkarinig nito, tumitibok ng mabilis ang puso ni Dan, kaya hinawakan niya ang mukha niya at sinabing siya lang ang makakapag-ingat sa kanya. Sakto naman, napansin niya ang uniforme nito at pinaalalahanan na mag-aaral na siya sa bahay. Habang dumating ang mayordoma para kausapin siya, umalis si Ria pero nagpasya siyang makinig sa usapan nila. Doon niya nalaman na plano nilang gawin ang isang bagay na masakit kay Chihiro sa kanyang pagkalalaki. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Chihiro ay tuwang-tuwa pa rin dahil nabuhay niyang muli si Babo. Si Ranko naman, nag-aalala na baka nagbukas lang siya ng isang pinto papunta sa mundo ng mga patay,
Ngunit matapos makita na hindi man lang nababahala ang kanyang nakababatang kapatid na si Miro, tinanong niya kung bakit. Inamin ni Miro na hindi man lang niya inasahan na magagawa ng kanyang uto-utong kapatid na buhayin ang isang zombie. Matapos sabihin ni Chihiro sa kanila na mag-focus sa katotohanan na nalutas niya ang sikreto ng walang hanggang buhay, itinuro ni Ranko ang itsurang patay sa mga mata ni Bobo. Nang sabihin ni Chihiro na kailangan lang ni Bobo ng kaunting kuminang, totoong natakot si Ranko at sinabihan ang baliw na gustong-gusto ang mga zombie na baka ginawa lang niya na realidad ang mga Walking Dead para sa lahat. Sa wakas ay nagsimulang maintindihan ni Chihiro ang panganib na dulot ng pagiging zombie ni Bobo, pero sa sandaling ito, tumakas si Bobo. Agad siyang hinabol ni Chihiro, at nang makita niyang sumusunod din si Ranko, sinabihan niya itong huwag makialam. Sumagot si Ranko na inaalala lang niya si Chihiro dahil mukhang kulang ito sa pag-iisip para makagawa ng matalinong desisyon. Sa sandaling yun, pumasok si Bobo sa isang kanal, kaya tumigil si Ranko. Iniisip na tapos na ang habulan, pero umakyat si Chihiro para hanapin siya. Halos kasabay nito, lumabas muli ng bahay si Ria para iligtas si Chihiro kay Dan, at si Ria na nakatingin sa kanya. Buong oras na ito ay nagpas siyang ilihis ang atensyon niya. Sa mga oras na yon, si Ranko ay sumunod kay Chihiro papasok sa kanal, ngunit siya ay natigil kalaunan, kaya nagpatuloy si Chihiro sa pagsunod kay Bobo hanggang sa mapunta sila sa abandonadong hotel. Habang nagtataka siya kung bakit tila konektado si Bobo sa hotel, tinanggap ng kaibigan niyang si Yasutaka na hindi niya makukuha si Kitty sa buhay na ito, kaya nagpasya siyang subukan sa kaibigan niyang si Mogi. Mabuti na lang, dumating si Ria para ilayo ang mga mata mo sa nakakagimbal na tanawin, ngunit nang tanungin niya kung nasaan si Chihiro, natigilan si Yasutaka sa gulat at nagtaka. Kung paano niya nakilala ang lalaking iyon. Sa huli, sinabi ni Ria sa kanya na huwag mag-alala at umalis para hanapin si Chihiro ng mag-isa. Ngunit nakita siya ng mayordomo sa daan at tinawagan si Dan para itanong kung dapat niya itong ibalik sa bahay. Pagkatapos, sinabi ni Dan sa mayordomo na sundan siya dahil baka dalhin siya nito kay Chihiro. Noong malapit nang makarating si Ria sa hotel, nakita ni Chihiro si Bobo nang umunguya ng mga dahon na ginamit niya para pagandahin ang potion. Matapos maalala na ito rin ang lugar kung saan niya nailigtas si Ria noong nakaraang araw, nakita niya ito sa gilid ng bangin at nagtaka kung ano ang ginagawa niya doon sa oras na yun. Sa sumunod na sandali, sumulpot si Dan at nangakong patatawarin si Ria kung ititigil nito ang anumang ginagawa niya at susunod sa kanya pauwi. Nang subukan siyang hawakan, tinapak niya ang kamay nito at sinabing dapat na nitong tigilan ang pag-asal na parang pag-aari niya siya. Habang nanunood si Chihiro, tinanong ni Dan si Ria kung gusto lamang ba niya ng kalayaang makalabas kahit kailan niya gusto, o kung gusto niyang makaranas ng pag-ibig sa isang talunan na katulad ni Chihiro. Natigilan si Ria, hindi makasagot, ngunit sapat na ito kay Dan, kaya hinawakan niya ang kamay nito upang iuwi. Habang nagsisimula ng magpumiglas si Ria sa kanya, tumakbo si Bobo para tulungan siya at nang makita siya, natakot si Dan dahil allergic siya sa pusa. Agad niyang sinabihan si Ria na lumayo, pero hindi siya nakinig para silipin si Bobo. Nang mapagtanto niyang gumana ang gay woman ni Chihiro, natuwa siya, pero sinubukan ni Dan na saktan si Bobo. Sinubukan siyang pigilan ni Ria, pero naitulak siya sa gilid. Habang nakatingin silang lahat na may pagkasindak, sumubsob siya sa isang tuod ng puno na samugat sa kanyang loob at nagdulot ng kanyang pagkamatay dahil sa pagdurugo. Agad na lumapit si Chihiro at napahagulhol nang makita ang kanyang katawan na nasaktan ng husto. Matapos maalala ang pangako niyang ibabalik siya bilang isang zombie, natakot siya dahil hindi talaga niya binalak na tuparin iyon. Habang tumatalikod siya sa kanya, narinig niya itong mahinang tinatawag ang kanyang pangalan at lumingon siya upang makita si Ria na bumabangon, may mga bahagi ng katawan na lumalabas. Dahan-dahan siyang lumapit at pinaalalahanan siya na nangako siyang mananagot kung sakaling maging zombie siya. Sa kabila ng kanyang matinding takot, tinanggap ni Chihiro kaya't napayakap siya sa kanya habang naniniwala naman ang butler na binigyan lang ng Diyos si Ria ng pangalawang pagkakataon. Habang nababalot si Dan ng labis na pagkakonsensya sa pagpatay kay ang sarili niyang anak, sinabi ng mayordomo na tignan niya. Sa sandaling makita niya si Ria na nakatayo, tumakbo siya palapit para dalhin siya sa ospital, pero inilayo nito ang kanyang braso at sinabing wala siyang karapatan sa kanya dahil wala na siyang anak. Nang maglaon ng araw na yun, nalungkot siya at nagkulong sa banyo,
habang nagkakalat naman ang mga katulong ng tsismis tungkol sa paglayas ni Rhea para takasan ang kanyang labis na pagkahumaling. Sa sandaling yun, narinig sila ni Arya at nagtanong kung bakit, kaya ipinaliwanag nila kung paano sinabi ni Dan na tumanggi si Rhea na umuwi, kaya agad siyang nagpunta patungo sa banyo para kausapin siya. Napansin ng mga katulong na amoy vodka siya at nagpatuloy sa pagchismis tungkol sa kung paano siya nagsimulang makipagrelasyon sa iba dahil hindi na siya ginagawa ni Dan. Ilang minuto ang lumipas, biglang pumasok si Arya sa banyo at nagtanong kung ano ang pinag-uusapan ng mga katulong, pero si Dan ay wala sa sarili at patuloy na bumubulong tungkol sa pag-iwan sa kanya ni Rhea. Mabuti na lang, ipinaliwanag ng mayordoma na ayaw nang bumalik ni Rhea at kasama na niya ngayon si Chihiro. Nang marinig ang kanyang pangalan, naalala ni Dan kung paano umalis si Rhea kasama si Chihiro at naging naniniwala na kailangan lang niyang asikasuhin ang maliit na kasintahan nito para maibalik siya sa bahay. Kaya bumangon siya mula sa pal-aigo para magsimulang magplano habang nakatitig si Arya sa meat saver na pinapangarap niya. Sa mga oras na yon, sinusubukan ni Chihiro na alamin kung paano madaling tinatahi ni Rhea ang sarili niya. Kaya ipinapaliwanag niya ang mga required na sewang class na kinukuha ng lahat sa kanilang eskwelahan. Pagkatapos tapusin ang mga tahi, natuwa siya dahil hindi na siya nakakaramdam ng sakit, pero hinawakan siya ni Chihiro at tinanong kung paano siya nakakatuwa pagkatapos ng lahat ng nangyari. Nang bigla niyang sabihin na first time niyang mapunta sa kwarto ng lalaki, nagsimulang isipin ni Chihiro na nawala siya. Ang ilan sa kanyang mga cells sa utak sa pagkahulog. Kalaunan, isinusungaw niya ang kanyang ulo sa bintana upang tanawin ang paligid at nahihirapan si Chihiro na hindi mapatingin sa kanyang malaking track. Nang bigla niya itong tawagin para tingnan si Babu, napansin ni Chihiro na bumalik na sa normal ang mga mata nito. Ngunit mas nagtataka si Rhea tungkol sa boses ni Babu at nagtanong kung epekto ba yun ng solusyon sa zombie. Matapos ipaliwanag ni Chihiro na talagang kakaiba na ang boses ni Babu noon pa man, sinabi ni Rhea sa kanya na gustong-gusto ni Babu ang puno na kinauupuan niya. Dahil dito, napagtanto ni Chihiro na naiintindihan niya si Babu, ngunit habang iniisip niya kung ano pa ang maiba sa kanya, napansin niya ang nakakatakot niyang pagtitig at tinanong kung mas gusto niya ba kung katulad siya ng mga zombie na pinapanood niya sa mga pelikula. Hindi niya ito pinansin at tinanong kung talagang okay lang sa kanya na maging zombie, at matapos sumagot ng oo, pinaalala ni Rhea sa kanya na panagutan niya ang kanyang bagong buhay. Sa huli, nagpasya si Chihiro na tanungin kung ano ang ibig niyang sabihin sa pananagutan sa kanyang buhay, ngunit sa halip na tuwirang sagot, hiniling ni Rhea na dalhin siya sa lahat ng magagandang lugar sa bayan para maranasan niya sa wakas ang normal na buhay. Matapos ipaalala sa kanya na walang normal tungkol sa kalagayan niya ngayon, tinanong ni Chihiro si Rhea kung ang mamuhay ng normal ay talagang gusto niya. Bigla, hinawakan siya ni Rhea at tinanong kung may masama doon, pero bago pa siya makasagot, lumapit siya para humalik. Pero, dumating si Ranko at sinimulang sigawan si Chihiro dahil iniwan niya ito. Habang sumusungaw para sumagot, itinago niya si Rhea at sinabihan si Ranko na huwag pumasok. Sinabi ni Chihiro kay Rhea na maghintay sa loob at umalis para harapin si Ranko, habang iniisip ni Rhea kung bakit bigla niyang gustong humalik sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto, dinala ni Chihiro si Ranko sa isang ilog at humingi ng tawad dahil iniwan niya ito bago sabihin sa kanya na huwag na siyang mag-alala pa tungkol kay Babu. Tumigil na rin siya sa pagngangalit, pero habang sila ay nag-uusap, tinawag ni Yasutaka si Chihiro habang tumatakbo papalapit sa kanila. Agad na tinangkang tumakas ni Chihiro, pero lumuhad si Yasutaka at nagmakaawang makilala si Rhea. Nang marinig ito, naalala ni Ranko nang tanungin siya nito tungkol kay Rhea ilang araw na ang nakalipas at tinanong kung dahil ba dito, pero itinanggi ni Chihiro na kilala niya si Rhea at sinabing nagkasalubong lang sila nang hindi sinasadya. Sinabi naman ni Mogi na dapat maging masaya sila para kay Chihiro dahil siguro ay kinalimutan na niya ang pagkahumaling niya sa mga zombie dahil nahulog na siya kay Rhea. Nang marinig ito, nagpasya si Chihiro na itago na lang ang totoo sa sarili niya, dahil baka magulat sila kung ipaliwanag niya ang totoong nangyari. Samantala, si Rhea naman ay napagod na kakaisip kung sino ba si Ranko kay Chihiro, kaya napagdesisyonan niyang maligo na lang. Pero, pagkabukas niya ng tubig, napansin niyang hindi niya malaman kung mainit o malamig ang tubig, pero nagpasya siyang mag-focus na lang sa katotohanan na sa wakas makakaligo na siya nang hindi palihim na pinapanood ni Dan. Habang naglalaro siya sa laruan na nakita niya, biglang pumasok si Joguro.
Mabilis na tinakpan ni Ria ang dapat takpan para protektahan ang isip nito. Pero biglang sumugod si Joguro at desperadong sinubukang agawin ang mga cake niya habang tinatawag siyang Seda. Sa huli, nakatakas si Ria at isinara ang pinto ng banyo habang nasa loob pa si Joguro bago tumakbo papunta sa kwarto ni Chihiro. Sakto namang dumating si Miro, at sinubukan din ni Joguro na kunin ang mga plano niya. Pero madali siyang napigilan nito at tinanong kung bakit Seda ang tawag niya sa kanya gayong Kyo ang pangalan ng yumaong asawa niya. Sa mga oras na yun, nagsimula ng pagdudahan ni Ria ang mga desisyon niya sa buhay at nagtataka kung mas mabuti pa ba ang nakakakilabot na birthday shoots ni Dan kaysa sa biglaang pagsalakay mula sa baliw na lolo ni Chihiro. Kalaunan, pagbalik ni Chihiro, gulat na gulat siya nang makita siyang nakahiga sa sahig. Dali-dali niya itong tinakpan at binalaan na baka sipunin. Pagkatapos niyang paalalahanan na hindi nagkakasakit ang mga zombie, napagtanto niya na hindi pa man lang niya sinamantala ang pagkakataong malaman kung ano ang maging zombie. Sinimulan niya sa pagtatanong kay Ria kung sumasakit ang tiyan niya, ngunit ipinaalala nito na wala na siyang masyadong tiyan dahil sa aksidente. Sinabi rin niya na mas mahirap nang igalaw ang katawan niya kaysa noong una siyang naging zombie. Tiningnan ni Chihiro ang kanyang mga braso at napansin na nabubulok pa rin ang kanyang katawan. Na halos hindi na siya makakagalaw sa lalong madaling panahon. Pagkatapos buhatin si Ria papunta sa kanyang kama, tinakpan siya ni Chihiro at nagpas siyang doon na matulog sa templo. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang minutong hirap makatulog, patuloy siyang nag-iisip ng paraan para pigilan ang pagkasira ng katawan ni Ria. Maaga kinabukasan, pumunta siya sa silid ni Miro para humingi ng libro tungkol sa pag-eembolsamo na nakita niyang binabasa noon. Matapos ipaliwanag na hiniram ito kamakailan ng isang kaibigan niya, tinanong ni Miro kung bakit bigla siyang interesado sa pagpreserba ng mga katawan, ngunit sinabi ni Chihiro na kalimutan na lang niya ito. Ilang minuto ang lumipas, gumawa siya ng poster para walang makapasok sa kanyang silid at binubuksan niya ang aircon para mapanatiling sariwa ang katawan ni Ria hanggat maaari. Binabantayan niya itong mabuti, umaasang makakita ng kahit anong bahagyang paggalaw, pero biglang tinawag siya ng kanyang ama, si Dun. Nagulat, hinarang ni Chihiro ang katawan ni Ria at sinabing lalabas siya sa loob ng ilang minuto bago niya napagtanto na isang kamalian ang iwan si Chihiro sa kanyang kama. Mabilis siyang gumawa ng pansamantalang higaan sa loob ng closet, pero habang sinusubukan siyang ilipat doon, nadulas siya sa isa sa kanyang mga pelikula at napunta sa posisyong pinapangarap ng mga birhen na katulad mo sa loob ng mahabang panahon. Sa mismong sandaling yon, tinawag siya ni Dun. Muli, kaya't dali-dali niyang inilagay si Ria sa loob ng aparador at ipinaliwanag na mawawala na ang paninigas niya bago sumapit ang gabi. Matapos marinig ang kanyang sikmurang nagugutom, nangako rin siyang kukuha ng makakain niya at umalis. Pagkalipas ng ilang minuto, habang nag-aalmusal, napagkamala ni Joguro ang tofu para sa ibang bagay, kaya't ipinaliwanag ni Dun ang lasa nito upang matulungan siyang matandaan. Si Chihiro naman, ay nagsimulang mag-isip tungkol sa hiling ni Ria na maranasan ang buhay ng isang normal na babae. Dahil sa kuryusidad, tinanong niya si Miro kung ano ang pakiramdam ng pagiging normal na sisiw, ngunit naguluhan si Miro dito at tinanong kung sapat ba ang tulog niya. Muli, sinabi ni Chihiro sa kanya na kalimutan na lang yun para hindi mahalata. Halos kasabay nito, nakita ni Ranko, na kara-rating lang para maghatid sa bahay ni Ria, ang sisiw na nagngangalang Helen na gumagapang palabas ng isang malapit na halaman. Ipinaliwanag ni Helen na gusto niyang malaman kung bakit hindi na nagpapakita si Ria sa eskwela, pero sawang-sawa na si Ranko makipag-usap at sinabi sa kanya na subukan na lang gumamit ng doorbell imbes na umasta na parang kung sino. Umalis na siya, pero sinundan siya ni Helen at patuloy pa ring nagdadaldal kung gaano kagaling at kaganda si Ria. Sa huli, napagod na si Ranko sa pakikinig sa walang hiyang bot at lumakad. Para umalis siya at sana makahanap ng mas magandang makakasama. Samantala, ang pamilya ni Chihiro ay nagsisimula palang maglinis ng buong bahay dahil walang pasok sa araw na yon. Sinusubukan ni Chihiro na tapusin ang kanyang trabaho sa lalong madaling panahon para makapag-focus kay Ria, pero tinawagan ulit siya ni Don para tanungin kung bakit nag-ampun na naman siya ng pangalawang pusa, ikakalibing lang nila kay Bobo. Sinabi naman ni Chihiro na kalma lang dahil si Bobo pa rin naman yon, pero naguluhan si Don at natakot na tuluyan ang nawala sa sarili si Chihiro. Para patunayan nito, tinanong ni Chihiro si Joguro kung nakita niya si Bobo sa paligid,
Pero ang natatandaan lang ni Joguro ay nakita niya ang kanyang mahal na si Seida sa banyo. Bago pa man may tanong ni Chihiro kung sino si Seida, may sinabi si Joguro tungkol sa paggawa ng isang potion para sa pagbabalik buhay noon. Siyempre, na-curious si Chihiro at nagtanong ng mas marami, pero biglang nakalimot si Joguro, kaya sumuko na lang si Chihiro. Bigla namang nag-alok si Miro na linisin ang kwarto niya dahil malamang punong-puno ito ng kalat, pero agad siyang pinigilan ni Chihiro at sinabi na siya na ang bahala. Bago pa man siya makapagtanong kung bakit, dumating si Ranko dala ang pananghalian, at agad na nagdasal si Dun na sana ay swertihin si Chihiro na makahanap ng asawa na katulad niya. Araw. Pagkatapos, ginagamit ni Ranko ang pagkakataong ito para asarin si Chihiro tungkol sa pagiging single pa rin niya bago sabihin sa kanya ang tungkol sa pagkawala ni Ria. Ipinapaliwanag din niya kung paano parang sobrang nagtatrabaho ang lahat sa kanyang pamilya para sa isang bagay, pero sinusubukan ni Chihiro na ilipat ang usapan para maiwasang pag-usapan nito. Patuloy pa rin si Ranko sa pag-uusap tungkol dito at sinasabing malamang na umalis si Ria sa bahay para makasama ang isang walang kwentang lalaki na kanyang inibig. Nang tanungin niya si Chihiro kung anong klaseng relasyon ang mayroon siya kay Ria, patuloy na sinasabi ni Chihiro na siya at si Ria ay ganap na magkaibigan na nagkasalubong lang minsan. Tinatanong niya naman si Ranko kung bakit siya sobrang interesado dito, at mabilis na umakto si Ranko na parang binabantayan lang niya ito, tulad ng gagawin ng sinumang responsableng nakatatandang kapatid. Ilang sandali lang, nagpa siya na ring umalis si Ranko, kaya sinabi ni Dun kay Chihiro na linisin ang isang lugar sa likod. Pero, habang papasok siya para linisin yun, biglang nagpa siya si Ranko na kumuha ng pelikula sa kanyang kwarto, kaya umakyat siya para kunin ito. Pagpasok niya, napansin niya ang isang hibla ng buhok na halatang masyadong mahaba at maitim para maging kay Chihiro o kay Miro. Nagpa siya siyang silipin ang paligid at sa huli ay natagpuan ang kama na itinago niya para kay Ria sa closet. Sa sandaling ito, si Ria, na kung paano, umakyat sa ibabaw ng cabinet ni Chihiro, tumalon papunta kay Ranko at pinigilan siya habang hinahawakan ang kanyang dibdib. Nang mapagtanto na si Ria yun, itinulak siya ni Ranko, ngunit dahil dito ay nagbukas muli ang mga sugat ni Ria. Nang biglang hinubad ni Ria ang kanyang shirt, nagsimulang sumigaw si Ranko, kaya bumalik si Chihiro at hinayla si Ria palayo. Gayunpaman, sa gitna ng kaguluhan, naglapat ang kanilang mga labi, at sinimulang durugin ni Ria ang kanyang loob gamit ang kanyang lakas ng zombie. Nang tuluyang bitawan siya ni Ria mula sa kanyang mahigpit na yakap, agad na ininteroga ni Ranko si Chihiro para malaman kung bakit ang babaeng patuloy niyang itinatanggi ay nagkulong sa kanyang kwarto sa buong panahong ito. Pagkatapos, tinitigan niyang mabuti si Ria at napagtanto kung ano siya, ngunit habang sinusubukan ni Chihiro na ipaliwanag ang nangyari, ayaw makinig ni Ranko kahit isang salita mula sa kanya, at nagsimulang umatake gamit ang kahit anong mahawakan niya. Habang nangyayari ito, naririnig ni Ria na tinatawag siya ni Bobo, kaya sinimulan niyang gumapang palabas ng bintana. Nang mapansin ito ni Chihiro, huli na ang lahat, kaya nagmakaawa siya kay Ranko na tulungan si Jagero sa kanyang pal-aigo at tumakbo palabas bago pa siya makatanggi. Gayunpaman, habang gumagapang siya sa bubong upang maabot sina Ria at Bobo, nakita siya ni Don at nagtanong kung ano ang nangyayari, kaya sinabi ni Chihiro na sinusubukan niyang pakainin si Bobo. Sinabi naman ni Don na bilasan niya dahil marami pa silang lilinisin, kaya dali-daling hinabol ni Chihiro sina Ria at Bobo, at nakita niyang kinakain nila ang parehong nakal-alasong dahon na ginamit niya para sa potion. Nagtaka siya hanggang sa magsimulang magmukhang mas tao si Ria kaysa dati. Pagkatapos noon, lubusan siyang natauhan at tinanong si Chihiro kung bakit siya nasa labas na nakatapis lang ng tuwalya. Pagkatapos niyang bigyan siya ng damit, dumating si Jagero kasama si Ranko at pinuri si Chihiro sa pagbuhay sa kanyang mahal na Seida. Nang tanungin ni Chihiro kung sino itong sadang palagi niyang binabanggit, hindi pinansin ni Jagero ang tanong at ipinaliwanag na ang mga binuhay na muling zombie tulad ni Ria at Bobo ay kailangan ng mga dahon para mapanatiling buhay ang kanilang mga katawan. Sa unang pagkakataon, napagtanto ni Chihiro na may gumaganang utak pa rin si Jagero, kaya sinubukan niyang makinig pa sa payo nito, pero sinimulan ni Ranko na kumawala sa matandang Maniakis. Sa buti naman, nagawa pa rin niyang pigilan siya at ipinaliwanag pa na kailangan ni Ria ng patuloy na ehersisyo pati na rin ng regular na supply ng mga dahon para pigilan ang kanyang katawan na mabulok hanggat maaari. Sa sandaling yun,
Tuluyang nakawala si Ranko sa pagkakahawak ni Jagiru. At si Dun, na kara-rating lang kasama si Miro, ay naguguluhan at nagtatanong kung alam niya ang nangyayari, pero si Miro ay walang kaalam-alam din gaya niya. Sinabi ni Jagiru kay Chihiro na hindi maaaring pigilan ang proseso ng pagkasira magpakailanman, ngunit habang sinusubukan ni Chihiro na magtanong pa, binasag ni Ranko ang isang plorera sa ulo ng matandang lalaki, kaya tila bumalik sa dati ang kanyang isip. Agad niyang sinabi na aksidente lang yun, at kahit alam nilang lahat na nagsisinungaling siya, sinabi ni Miro na walang dapat ipag-alala at dinala si Jagiru sa loob. Sa sandaling ito, kumbinsido si Chihiro na kaya niyang iligtas si Ria gamit ang lahat ng natutunan niya, pero tinanong naman ni Don kung bakit may biglang sumulpot na babae na walang pananggalang na nakatayo sa harap niya. Dito, natakot si Ria dahil parang matatapos na ang bago niyang buhay kasama si Chihiro, pero nakiusap si Chihiro kay Don na hayaan siyang manatili dahil responsibilidad niyang protektahan siya. Nagulat si Don dahil hindi naman humihingi ng kahit ano si Chihiro sa kanya. Pero matapos mag-isip saglit tungkol sa lahat, sinabi niya na mabuti naman at sa wakas ay tinalikuran na ni Chihiro ang pagkahumaling niya sa mga zombie. Siyempre, nagdesisyon si Chihiro na ilihim ang tungkol sa para bang zombie si Ria sa sarili niya, pero nagulat pa rin siya nang basta nalang pumayag si Don na patirahin si Ria. Pagkatapos ipaliwanag na ang templo ay kanlungan para sa mga babae, sabi ni Don na walang magiging problema basta si Chihiro ang mananagot. Nang tangkaing magdiwang ni Chihiro kasama si Ria, pinaalalahanan sila ni Ranko na hindi pa siya pumapayag dito. Agad na pagtanto ni Ria na si Ranko ay magiging problema, hindi tulad ni Don, at nabahala rin si Chihiro sa magiging reaksyon nito, pero bigla na lang siyang tinawag ni Ranko na walang hiyang mambabala at tumakbo palayo. Kalaunan, nagpasya si Chihiro na simulan ang wastong pananaliksik tungkol sa buhay ni Ria sa pamamagitan ng pagtatala ng bawat maliit na bagay na ginagawa niya. Sakto naman, tinanong ni Ria kung kaya ba talaga niyang alagaan siya, kaya pinaalala ni Chihiro na noon pa man ay gusto na niyang alagaan ang isang zombie. Tinanong naman siya nito kung bakit siya natutulog sa templo, at sinabi na ayos lang sa kanya na magbahagi ng kwarto sa kanya. Pero sinabi ni Chihiro na para ito sa kanyang kaligtasan dahil sa susunod na mahulog sa mukha niya ang mga cake niya, baka hindi siya makapagpigil. Nagtataka, tinanong ni Ria kung ano ang sinasabi niya, at matapos maalala na wala siyang maalala sa ilan sa mga ginawa niya, sinabi ni Chihiro sa kanya na huwag mag-alala tungkol doon. Sa pagkakataong ito, ayaw maniwala ni Ria sa kanya dahil may nangyari sa kanilang dalawa, at habang patuloy na nagsisinungaling si Chihiro tungkol dito, iniisip ni Miro kung hanggang kailan niya ito matitiis. Kinabukasan, nagpas siyang itaas ni Chihiro ang kanyang pananaliksik sa pamamagitan ng pag-record kay Ria para sa anumang senyales ng pagbabago sa kanyang katawan. Gayunpaman, nahihiya siya dito at sinabi sa kanya na tumigil. Pagkalipas ng ilang sandali, nagtanong si Don kung bakit hindi siya sama-sama sa kanila sa hapunan, kaya sinabi ni Chihiro sa kanila na huwag na siyang ipagluto dahil ayaw na niyang maging pabigat sa pamilya. Sinabi naman ni Don na hindi naman abala kung makisabay si Ria sa pamilya. Kaya pumayag si Chihiro na isama siya sa susunod. Pagkatapos ng hapunan, dumating si Ranko dala ang mga gamit na nakuha niya para kay Ria at nangako na mamimili siya para sa dagdag na proteksyon, plot armor, sa susunod. Nagpasalamat si Chihiro sa kanya para sa tulong at ipinaliwanag na wala siyang espesyal na relasyon kay Ria. Pagkaalis ni Ranko, umakyat siya at palihim na pinanood si Ria habang pinapakain si Babu hanggang sa mapansin siya nito. Maya-maya, isinama niya si Ria sa paglalakad at patuloy siyang kinukunan ng video nang hindi napapansin na sinusundan sila ng mayordoma ni Dan. Biglang umamin si Ria na mahal niya ang bago niyang buhay bilang isang unti-unting nabubulok na bangkay at sinabi niyang gusto niya. Hindi sana niya naranasan kung nanatili siyang ordinaryong babae. Dahil nakukonsensya, nangako si Chihiro na sisiguraduhin niyang mag-e-enjoy siya bilang isang zombie. Sa huli, nagpasya siyang umuwi, pero habang tinatangka niyang tumawid sa kalsada, nakita ni Ria ang isang kotseng mabilis na paparating sa kanya at basta na lang niya itong itinulak, bago napagtanto na baka mas napahamak pa niya ito kaysa sa kotse. Agad siyang tumakbo para tingnan ito, at pagkatapos sabihin ni Chihiro na okay lang siya, nakita ni Ria ang isang pasa sa braso niya. Nang bigla niya itong simulang dilaan, nagulat muna si Chihiro, pero sa huli, nagpasya siyang umupo at magsaya.
Pagkalipas ng ilang araw, nag-time in si Ranko sa restaurant ng kanyang mga magulang at, matapos asikasuhin ng ilang customer, pumasok siya sa likod na silid para pag-alitan si Chihiro dahil hindi niya ginagawa ng maayos ang kanyang trabaho. Agad siyang sinabi ni Chihiro na tigilan siya sa paggambala at sinabing nagsisisi na siyang tumulong sa kanya. Sakto naman, sinabi ng nanay ni Ranko kay Chihiro na mag-relax at sinabing pareho silang umaasta na parang magkasintahan na laging nag-aaway. Nahiya si Ranko dahil dito at sinabihan ang kanyang nanay na tumigil, pero lalo pa itong nagbiro sa pagsasabi kay Chihiro na maaari niyang ligawan si Ranko kahit kailan niya gusto. Habang sinusubukan pigilan si nanay niya na magsalita pa, natalisod si Ranko sa balat ng saging, kaya nailigtas siya ni Chihiro mula sa malubhang pagkakabagok. Dahil dito, mas lalo siyang inasar ng nanay niya, at pagkaalis nito, biglang inalis ni Chihiro ang braso niya mula kay Ranko para hindi siya asarin ng ibang empleyado. Gayunpaman, dahil dito, naramdaman niyang ayaw siyang makasama, kaya tinanong niya kung bakit hindi na lang siya hinawakan ni Chihiro ng kaunti pa bago siya nagdabog na umalis. Noong maraming taon ang nakalipas, nawala si Ranko sa sementeryo at umiyak ng umiyak dahil sa takot. Pero si Chihiro, na naroon din, ang nagligtas sa kanya at halos nabihag ang puso niya. Kinabukasan, dinala si Ranko ng kanyang mga magulang sa bahay ni Chihiro para magkakilala sila dahil hindi pa nila alam na magpinsan pala sila. Nang malaman ito ni Ranko, tuwang-tuwa siya at gusto niyang gawin ang mga bagay na gusto ni Chihiro. Pero pagkatapos manood ng ilang paborito niyang zombie movies, natakot siya at nagtampo nang mapagtanto niyang hindi man lang niya inisip ang nararamdaman niya. Sa huli, iminungkahi niya na maglaro sila sa labas gaya ng normal na magpinsan, pero tumanggi si Chihiro, na sinasabi na sapat na ang isang screen para magsaya siya. Agad pinatay ni Ranko ang telebisyon at sinabing wala siyang choice dahil pinilit na niyang umupo at panuorin ang kakatwang pagkahumaling nito sa nakakatakot na pelikulang zombie. Pumayag si Chihiro, pero habang naglalakad sila pagkalipas ng ilang minuto, patuloy na naghahanap si Ranko ng mga bagong libangan na maaaring makainteresa sa kanya dahil ang gusto lang ni Chihiro ay magdaldal tungkol sa pagmamahal niya sa mga zombie. Habang lumilipas ang araw, nagsimulang mawala ang kilig na nararamdaman ni Ranko dahil napagtanto niyang ang kanyang prinsipe charming ay si Loki, isang kakaiba at malungkot na tao. Nang magsimulang pagtawanan si Chihiro ng ibang mga tag-aron dahil talunan daw ito, inasahan niyang maninindigan na ito para sa kanyang sarili, pero halos hindi na makapagpigil si Chihiro at tumakbo sa sementeryo para magpagan ng loob. Dahil dito napagtanto ni Ranko na ang dahilan lang kung bakit hindi siya natakot noong isang araw ay dahil naroon ang libingan ng kanyang ina, at gustong-gusto niya ang ideya na umaakyat ang mga zombie mula sa kanilang mga kabaong. Nang sa wakas ay umuwi na sila, tuluyan na siyang nawala ng pagtingin sa kanya at wala na siyang ibang gusto kundi ang makauwi ng comfortable habang nakikipag-usap ang kanyang ina kay Dun. Ilang minuto ang lumipas, sumakay sila sa kotse, at tinanong ng kanyang ina kung nag-enjoy siya sa paglalaro. Pero pagod na siyang makipag-usap at gusto na lang umalis. Sa kasalukuyan, kalalabas lang nila ng restaurant para maghatid, pero mabilis na pagod si Chihiro sa pagdala ng lahat, kaya tinanong niya si Ranko kung bakit hindi ito tumutulong. Matapos sabihin ni Ranko na dahil halos wala siyang ginawa buong araw sa kusina, tinanong ni Chihiro kung bakit pa ito tumutulong sa kanya dahil halata namang ayaw nitong sumama. Ipinaliwanag ni Ranko na ang pagiging balewala niya ay tiyak na magtataboy sa mga customer, na para bang yun lang ang dahilan kaya siya sumama. Ilang minuto ang lumipas, nakarating sila sa bahay ni Chihiro, at agad siyang sinabihan ni Dun na tumigil na sa pagrereklamo. Bago magpasalamat kay Ranko sa pagdala ng pagkain. Kalaunan, narating nila ang huling dalawang delivery pero patuloy pa rin ang pagrereklamo ni Chihiro tungkol sa kung gaano kahirap ito. Kaya tinanong ni Ranko kung bakit lagi siyang tutol sa ideya ng pagtulong sa kanya. Pagkatapos ay pinaalala ni Chihiro na kailangan na niyang alagaan si Rhea, at pagkatapos niyang sabihin na magkaibigan lang sila, sinimulan siyang tuksuhin ni Ranko tungkol dito. Sa mismong sandaling yon, sumulpot si Yasutaka at nagtanong, nawawala sa sarili dahil nakikipagtawanan na naman si Chihiro sa isa na namang masamang tao samantalang siya ay nagtitiis pa rin kay Moges Manbans gabi-gabi. Agad na nagsimula si Yasutaka. Tinatanong siya ng maraming tanong, umaasang matutunan ang mga sekreto niya sa pagiging isang babaero. Samantala, naalala ni Ranko na nakilala niya si Chihiro sa eksaktong lugar na ito 2 taon pagkatapos ng kanilang unang paglalaro.
Noon, kalilipat pa lang niya sa bayan kasama ang kanyang pamilya, kaya nagpas siyang imbitahin ng nanay niya si Chihiro para maglaro. Noong panahong yun, medyo nawala na ang nararamdaman ni Ranko para sa kanya, pero gusto pa rin niyang maging maayos sila, kaya sinubukan niyang makipaglaro ulit sa kanya sa labas. Gaya ng inaasahan, gusto lang ni Chihiro manood ng kanyang mga nakakainis na zombie movies, kaya nagpa siya si Ranko na iwanan na lang siya para hindi siya mahawa sa kakaibang hilig niya. Gayunpaman, pagkaalis niya ng silid, kinumbinsi siya ng kanyang nanay na isama si Chihiro sa bilihan ng pelikula para makahanap sila ng mapapanood na magkasama. Sa kung anong dahilan, tuwang-tuwa si Chihiro, at naisip ni Ranko na may pag-asa pa ang relasyon nila. Pero pagdating nila sa bilihan, napagtanto niyang nasa sabik lang ito na makahanap ng bagong pelikulang zombie. Sakto naman, ginulat siya ng tagapaglingkod sa tindahan at agad tinulungan si Chihiro na hanapin ang bagong pelikulang zombie na hindi niya matigil-tigil ang kakasalita tungkol dito. Pagkatapos, sinubukan ni Ranko na ikwento sa kanya ang tungkol sa isang bagong serye na sinimulan niya, pero hindi siya pinansin ni Chihiro dahil sabik na siyang mapanood ang pelikula. Dahil dito, nainis si Ranko, kaya kinuha niya ang pelikula at binalak isa uli. Agad siyang pinigilan ni Chihiro, pero biglang sumulpot ang isang baliw na asong gala at sinimulang tahulan si Ranko, kaya naghanap ng mapagtataguan si Chihiro. Gayunpaman, nang makita niyang parang kakagatan si Ranko, naglakas loob siya at kumuha ng tubo para takutin ito. Muling nagliyab ang dating pagtingin ni Ranko kay Chihiro, kaya naglakad silang pauwi ng magkahawak kamay, at sa wakas ay napanood niya ang zombie movie nang hindi nagrereklamo. Sa kasalukuyan, katatapos lang nilang maghatid, kaya sinabi ni Ranko kay Chihiro na umuwi na. Dahil siguro wala na siyang ibang gagawin sa kainan. Pero, nang papalabas na siya, bigla siyang itinulak nito sa pader at lumapit para humalik. Pagkatapos pigilan ang sarili, sinabi nito sa kanya na huwag siyang magpatumpik-tumpik kapag may mga babaeng sumusubok na samantalahin siya. Bago pa siya makasagot, tumakbo na ito at iniisip ang paraan ng paghalik ni Ria sa kanya hanggang sa makarating sa gilid ng daan at napagpasyahang huwag ng takasan ang nararamdaman. Nang gabing yun, sa wakas ay napagpasyahan ni Ria na sumama sa pamilya ni Chihiro para maghapunan sa unang pagkakataon, pero ang handal na ito ay nagpasyang gawing nakakahiya ang karanasan sa pamamagitan ng pag-record ng mga plano niya. Sa huli ay sinabihan siya ni Ria na tumigil, pero iginigiit niya na kailangan niyang gawin ito para masubaybayan nila ang anumang bahagyang pagbabago sa kanyang katawan. Mabuti na lang, sinabi ni Don na tumigil, kaya binitawan ni Chihiro ang kamera at sumama sa kanila sa mesa. Napansin naman ni Don na puro damo lang ang kinakain ni Ria buong oras, kaya tinanong niya kung isa ba siyang hardcore vegetarian. Bago pa siya makasagot, nagalit si Joguro dahil tila nakalimutan niya na pwedeng kainin ang mga kabibe. Nagpasya naman si Miro na bigyan siya muli ng maikling lektura tungkol sa pagkain. Pagkatapos kumain, ipinagpatuloy ni Chihiro ang kanyang pananaliksik sa pamamagitan ng labis na pagtitig habang sinusubukan niyang tangkilikin ang maliwanag na kalangitan sa gabi. Nang sandaling yon, bumalik si Babo at samuka ng isang bola ng mga dahon na kinakain nilang dalawa para mabuhay. Mabilis na kinuha ni Chihiro ang kamera, iniisip na susuka rin si Ria ng bola ng mga dahon, pero nahiya siya dito. Gayunpaman, iginigiit pa rin ni Chihiro na kailangan niyang ipagpatuloy ang pagkuha sa kanya ng video, kaya nagpa siya si Ria na hayaan siya basta gagawin nito ang lahat ng gusto niya bukas. Pumayag naman agad si Chihiro, pero pinagsisihan niya ito kinabukasan nang kaladka rin siya nito para mamili. Pagkatapos ng napakahabang panahon ng pagtingin-tingin sa mga tindahan, sa wakas nakahanap si Ria ng maganda, pero nalungkot siya dahil si Chihiro hindi siya pinapansin. Tapos tinanong niya kung bakit hindi na lang siya makapagdesisyon at kumuha ng kahit ano, kaya ipinaliwanag niya kung gaano kahalaga na piliin ang tama. Pinaalala din niya na first time niyang mamili, pero sinabi pa rin ito na bilisan na niya para makapagpatuloy siya sa research niya. Pagkatapos tingnan kung sumisikat ang araw, inisip ni Chihiro kung nakakaapekto ba ito sa bilis ng pagkasira ng katawan niya. Sa sandaling ito, napagtanto niya na kinailangan ni Ria na dumaan sa isang napakasamang aksidente at pagiging zombie para lang maranasan ang pinakasimpleng bagay na pambabae. Habang nagsisimula siyang maawa dahil hindi nag-aalaga, si Ranko ay nagtungo sa isang pampublikong paliguan para linisin ang kanyang isipan. Habang ginagawa ito,
naalala niya ang kanyang pagtatapat tungkol kay Chihiro at iniisip kung mararamdaman din ba nito ang parehong bagay sa kanya. Ilang minuto ang lumipas, nagpasya siyang suriin ang kanyang timbang at biglang nainis sa pag-iisip kung ano ang maaaring ginagawa ni Ria kay Chihiro sa mga sandaling iyon. Pagkatapos nyon, pumasok si Miro kasama ang kanyang mga kaibigan at nagulat na makita si Ranko na hindi nagde-deliver, kaya tinanong niya kung nagsara na ang restaurant. Matapos ipaliwanag na wala lang siyang gaanong ginagawa, tinanong ni Ranko kay Miro kung bakit niya dinala ang kanyang mga kaibigan sa paliguan. At pareho rin ang sagot ni Miro. Tinanong naman ni Ranko kung naiinip din ba si Chihiro sa bahay, pero pagkatapos sabihin ni Miro ang tungkol sa pamamasyal kasama si Ria, nagkunwari si Ranko na wala siyang pakialam at nagpas siyang sumama sa kanyang mga kaibigan sa paliguan. Sa oras na yon, nakapili na rin si Ria ng damit, at pagkatapos niya itong isuot, nagulat si Chihiro sa ganda niya rito at pinuri siya. Paglabas nila, napansin niya ang isang shopping bag sa kanyang mga kamay at tinanong kung ano yon, pero sinabi ni Chihiro na huwag siyang mag-alala tungkol doon. Sa sandaling ito, tinawagan ni Dan ang isang especially iya na sumusunod sa kanila buong araw para sabihin sa kanya na handa na silang isagawa ang plano niya. Pero, sinabi ni Dan na patuloy muna nilang sundan si Ria. Ilang minuto pagkatapos nito, nakuryoso si Ria sa isang gamit sa isang bahay ng multo, kaya sinubukan niyang tanungin si Chihiro tungkol dito, pero nakita niyang halos maihina si Chihiro sa takot. Agad siyang nagsimulang tumawa sa kanya dahil sinasabi niyang mahilig siya sa horror, pero sinabi ni Chihiro sa kanya na mas nakakatakot ang mga bahay ng multo kaysa sa mga pelikulang pinapanood niya. Ilang sandali pa, ipinatong ni Ria ang ulo niya sa mesa para magpahinga, kaya sinamantala ni Chihiro ang pagkakataong sabihin sa kanya ang tungkol sa isang espesyal na quote na nakita niya na dapat panatilihin siyang katawang malamig at iningatan dahil kaya nilang lagyan ng yelo. Nang makita ni Ria na pinag-isipan niya ng husto kung paano siya tutulungan, napuno siya ng emosyon pero natanto niyang hindi na naman siya makaiyak. Gayunpaman, nangako siyang tutulungan siya sa kanyang pananaliksik sa zombie sa tuwing kailangan niya ito. Samantala, tuluyan nang nawala si Dan sa realidad, at lubos na nahumaling sa pagpapauwi kay Ria para maituloy nila ang kakaiba niyang mga birthday shoot. Sa sumunod na sandali, nagutom siya, kaya nagpa siya si Chihiro na kumuha ng pagkain para sa kanyang sarili habang kinakain niya ang mga daong may lason. Pagkaalis niya, nagpa siya ang mga tauhan ni Dan na kunin Ria, pero nang malapit na sila, sumulpot si Yasutaka at biglang kinausap si Ria na parang matalik silang magkaibigan. Siyempre, naguluhan siya at nagtataka kung sino itong lalaking ito, kaya pinaalala ni Yasutaka sa kanya yung panahon na hinahanap niya si Chihiro at humingi siya ng tulong sa kanya. Tapos tinanong niya kung gusto niyang mag-shopping kasama niya, at habang nag-iisip siya ng paraan para makatakas sa kanya, naiinip na yung mga tauhan ni Dan dahil akala nila si Chihiro lang ang kilala niyang lalaki sa huli. Nagpasya silang sundan pa rin si Ria, pero nang biglang hawakan ni Yasutaka ang braso niya at tumakbo, nag-alala sila na baka nakita sila nito. Sinusundan siya. Pagkatapos, nagkasundo sila na imposibleng malaman ng isang babong taluna na katulad niya ang kanilang perpektong plano. Samantala, sinusubukan ni Yasutaka na paupuin si Ria sa isang bangko kasama niya na parang magkasintahan, pero tumanggi siya at sinabi niyang ayaw niyang magpainit sa araw. Sa kabila nito, patuloy pa rin si Yasutaka sa panliligaw sa kanya, pero nainip na ang mga tauhan at tinapak siya sa ulo bago kunin si Ria. Sa kabutihang palad, dahil sa lakas niya bilang zombie, hindi nila siya kayang pigilan. Kaya patuloy siyang nagpupumiglas at humihingi ng tulong hanggang sa makabalik si Chihiro sa mesa at puntahan siya. Sumisigaw mula sa patio. Mabilis siyang tumakbo at nakita si Ria na inaalis ang isang buong bangko mula sa sahig at winawasiwas ito para makaiwas sa mga tauhan. Tinawag siya ni Chihiro, kaya tumakbo siya sa mga bisig nito at ipinaliwanag ang nangyari. Nang tanungin ni Chihiro kung sino ang nagpadala sa kanila, nagpasya silang kunin na lang siya at nagawa nilang itakas siya dahil si Chihiro ay payat. Habang umaalis, tinawagan nila si Dan para tanungin kung gusto niyang ipadala si Chihiro sa kabilang buhay, pero sinabi ni Dan na ibalik si Chihiro para sa wakas ay magkaroon sila ng pribadong pag-uusap tungkol kay Ria. Ilang araw bago ito, si Miro ay nasa labas at naglilinis ng bahay nang magpas siyang umalis si Dun at sinabi sa kanya na huwag na siyang ipaghanda ng hapunan. Sinabi rin niya ito tungkol kay Chihiro dahil malamang na magluluto ito para sa sarili niya at kay Ria.
Pagkasabi niyon, nakaramdam siya ng pagmamalaki kay Chihiro dahil sa wakas ay nanindigan ito at pinanagutan ang isa sa mga desisyon niya, at umalis siya. Umakyat naman si Miro sa kwarto ni Chihiro para tingnan kung may maitutulong siya, pero nang makita niyang abala na ito sa pananaliksik tungkol sa mga zombie, bumalik siya sa kwarto niya at ginugol ang halos buong gabi sa pagsusulat. Kinabukasan sa paaralan, isang kaibigan na nagngangalang Shinoda ang nagdala ng pahayagan tungkol sa mga zombie para patunayan kay Miro na ang mga zombie ay naging bahagi na ng lipunan. Sinabi naman ng isa pang kaibigan na si Miko na imposible raw yun dahil narinig na sana nila yun kahit saan, pero iginiit ni Shinoda na totoo yun at sinabing sinusubukan lang itago ng gobyerno sa publiko. Nang sinabi ni Miko na kailangan muna nilang makita kahit isang tunay na zombie para maniwala, sumang-ayon si Shinoda at sinabing may isang zombie na malapit sa kanila. Agad na tanong ni Miko kung si Miro yun, pero sinabi ni Shinoda na huwag siyang magbiro dahil halata namang ang guro sa sining. Ilang araw bago nito, may nakalimutan si Shinoda sa silid-aralan ng sining pagkatapos ng klase, kaya bumalik siya para kunin yun at nakita niya si MS Yamaguchi na pinapakain ng isang nilalang sa loob ng kanyang bag. Habang ngumunguya ng malaking piraso ng hilaw na karne. Nang marinig ito, agad na alala ni Miro ang araw na maaga siyang pumasok sa eskwela at nakita niyang may gumagalaw sa bag ni MS Yamaguchi. Dito, iginiit ni Shinoda na isa siyang zombie at kailangan nilang humanap ng ebidensya para patunayan ito. Pagkatapos ng klase ng araw na iyon, nagpaiwan silang lahat sa art class para hintayin ang lihim na pagpapakain ni MS Yamaguchi. Gaya ng hula ni Shinoda, talagang dumating siya dala ang parehong bag. Pero habang pakakainin na niya kung anumang kakaibang nilalang ang dala niya sa loob nito, ang mga babae ay aksidenteng nakatamba ng ilang rebulto. Ang sumunod na nangyari, nasa kotse na niya silang lahat dahil kailangan niyang ipaliwanag ang mga ginawa nila. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, sa wakas ay nagtanong ang mga babae kung bakit may dala siyang buwaya sa eskwela, kaya ipinaliwanag ni MS Yamaguchi na alaga niya yun, at hindi niya kayang iwanan itong mag-isa sa bahay buong araw. Itinuro naman ni Shinoda na pamayat siya ng husto kamakailan, at ipinaliwanag ni Yamaguchi na ang hilaw na karne na kinain niya noong nakaraang araw ay nagdulot pala ng problema sa panunaw na hindi niya inaasahan. Kinabukasan, nagdesisyon silang ipagpatuloy ang pag-iimbestiga sa zombie dahil si Shinoda ay naniniwala pa rin na ang The Walking Dead ay base sa totoong buhay. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Miko na mayroon siyang perpektong impormasyon dahil nakaamoy daw siya ng nabubulok na laman pauwi noong nakaraang linggo. Gaya ng inaasahan, nagpasya siyang sundan ng amoy at nakakita siya ng basurahan na may mga buto. Sa sandaling yun, may isang lalaki na lumapit sa kanya at nagtanong kung bakit siya nakatayo sa labas ng bahay niya na parang kakaiba. Bago pa man siya makapagpaliwanag, inaya siya nito sa loob para makilala ang kanyang asawa, na nag-alok naman na ay-go siya ng ramen dahil sinusubukan pala nila ang mga recipe para idagdag sa kanilang restaurant. Sumang-ayon si Miko, kaya't hinaina nila siya ng isang mangkok ng ramen, ngunit sumama ang sikmura niya sa baho. Tiniyak ng kakaibang mag-asawa na mas masarap ang lasa nito kaysa sa amoy, kaya nagpasya siyang magtiwala sa kanila at nagustuhan niya ito ng husto kaya halos naubos niya ang buong mangkok. Matapos pakinggan ang kanyang kwento, nagtanong si Shinoda kung paano ito makakatulong sa kanilang paghahanap ng zombie, kaya ipinaliwanag ni Miko na ang mga zombie ay maaari ding maakit sa amoy ng buto tulad niya. Kalaunan, nagpunta silang lahat sa palaruan para magpalipas ng oras, at sinabi ni Shinoda na hindi siya titigil sa paghahanap ng mga zombie dahil alam niyang nag-e-exist ang mga ito. Sa sumunod na sandali, inamin ni Miro na mayroon nga talagang isang zombie na nakatira sa bahay niya. Pagkatapos ng maikling pagkabigla, sinabi ni Shinoda kay Miro na itigil ang kalokohan, dahil imposible na nakatira siya kasama ang isang zombie sa lahat ng panahong ito. Ipinangako naman ni Miro sa kanila na totoo ito, kaya sinabi ni Shinoda na kailangan nilang tiyakin na malantad si Ria sa mundo. Gayunpaman, pinigilan siya ni Miro at sinabing ang templo ng kanyang pamilya ay may mahigpit na patakaran sa privacy. Ibig sabihin hindi sila basta-basta makakapasok at ibunyag ang pag-iral ni Ria. Tinanong ni Shinoda kung ano ang pakiramdam na tumira kasama ang isang tunay na zombie at inaasahan na sasabihin ni Miro na gustong-gusto ni Ria ang utak, ngunit pagkatapos ipaliwanag ni Miro kung paano gusto lamang ni Ria kumain ng damo at mamuhay ng normal. Nagulat muli si Shinoda at nagtaka kung anong klaseng zombie ang ayaw kumain ng utak.
Sa kasamaang palad, wala ring ideya si Miro kung bakit hindi uhaw sa dugo si Ria dahil si Chihiro ang nasa likod ng lahat, kaya tumigil si Shinoda sa pagtatanong ng walang saysay. Pagkatapos, nagsimula silang maglakad pauwi, at biglang sinabi ni Shinoda na dapat pigilan ng nanay ni Miro si Miro sa pagiging masyadong malapit kay Ria. Pagkatapos ay pinaalalahanan siya ni Miko na wala na ang nanay ni Miro, kaya humingi ng paumanhin si Shinoda sa kanyang pagkain sensitibo, ngunit sinabi ni Miro na wala yon. Pagkatapos, dumaan siya saglit sa grocery store, at sa wakas ay umuwi na, ngunit nang makita niyang nagtatalo na naman sina Ranko at Chihiro, nagpasya siyang dalawin ng kanyang ina sa sementeryo. Pagdating doon, nakita niya ang mga merienda na iniiwan ni Chihiro at napagtanto niyang baka hindi siya ang taong walang pag-asa na akala niya. Pagkatapos niyang mag-iwan din ng pagkain, dumating si Ria at sinabing gusto rin niyang bigyan ng espasyo sina Chihiro at Ranko. Nang bigla siyang humingi ng tawad sa pagpasok sa buhay nila, sinabi ni Miro na wala siyang problema doon. Pinuri naman siya ni Ria sa pagiging malaya at nag-alok na tumulong sa ilang ang mga gawaing bahay para mapagan ang kanyang trabaho. Hindi sumagot si Miro, kaya lumapit si Ria para magtanong ulit, pero bigla na lang naramdaman ni Miro na para siyang kinakausap ng kanyang ina. Nang magsimula siyang mamula, akala ni Ria na nilalagnat siya, pero pagkatapos subukang pakiramdaman ang kanyang temperatura, humingi siya ng paumanhin kay Miro dahil hindi niya alam kung mainit o malamig ang kanyang balat. Ito rin ay nagpaalala sa kanya ng alaala tungkol sa ina ni Miro, kaya tinawag niya si Ria na nanay nang hindi sinasadya. Bigla siyang napahiya at sinubukang tumakbo, pero nadulas siya at nagkapasa sa bukong-bukong, kaya binuhat siya ni Ria pauwi. Kinabukasan, nakita na rin ni Shinoda si Ria at nagpas siyang huwag siyang ibunyag dahil mukha siyang mabait at payapa. Sa kasalukuyan, si Chihiro ay nakagapos at pinananatili sa isang lugar sa mansyon ng pamilya ni Ria. Matapos siyang bigyan ng tubig ng isang katulong at umalis ito, nagpumiglas siya at nagsimulang gumalaw-galaw, umaasang makatakas. Pagkalipas ng ilang minuto, patuloy siyang sumisigaw na palayain siya, ngunit dumating si Arya at sinabihan siyang tumahimik para makapagpahinga na siya. Habang nagsisimula siyang magreklamo kung gaano kaingay ang buong mansyon sa nakalipas na mga linggo, sinabi ni Chihiro sa kanya na hindi niya planong dukutin ang kanyang baliw na asawa. Sa puntong ito, napagtanto ni Arya na siya pala yung lalaking tinakbuhan ni Ria, pero imbes na magalit katulad ni Dan, lumapit siya sa bangko sa harap niya para alamin kung mas gusto niya ang mga cake niya kaysa kay Ria. Pagkatapos, tinanong niya kung nakuha na niya ang pagkabirhe ni Ria, pero nagulat si Chihiro sa kung gaano siya casual magsalita tungkol sa mga bagay na hindi dapat at nagkunwari siyang hindi niya alam ang pinagsasabi niya. Napansin ito ni Arya at sinabi sa kanyang tigilan ang pagkukunwari, dahil imposibleng hindi niya sinubukang makakuha ng pabor kay Ria. Pagkatapos pag-isipan nito at maalala na zombie na si Ria, nagtanong siya. Chihiro kung kaya hindi pa siya nababaliw, ngunit nadidismaya siya dahil hindi dapat sabik ang isang mabuting ina na marinig na binabaliw ang kanyang anak ng isang loner na nahuhumaling sa zombie. Nang tanungin niya si Arya kung bakit tila wala siyang pakialam kay Ria, sinabi ni Arya na hindi siya tunay na ina ni Ria. Ipinaliwanag pa niya na siya ang pangalawang asawa ni Dan, at nang tanungin ni Chihiro kung bakit walang sinabi si Ria, sinabi niya sa kanya na isa itong lihim na itinago sa pamilya. Sa sumunod na sandali, nagpasya si Arya na sabihin kay Chihiro kung paano siya napunta sa isang asawa na parang hindi siya nag-e-exist. Ilang taon na ang nakalipas, inupahan siya bilang isang katulong para kay Dan, ngunit hindi katulad ng mga karaniwang katulong na nagtatrabaho. Sa mansyon, siya at ang iba pang mga kilalang kontrabida ay tinanggap bilang mga katulong dahil gusto ng kanyang pamilya na pumili siya ng mapapangasawa mula sa kanila. Sa kasamaang palad, lagi nang tinatanggihan ni Dan ang lahat ng mga babaeng kinukuha nila para sa kanya, kaya nang dumating si Arya, sinabihan siya ng mga babae na sumuko na dahil nagsimula silang maghinala na mas gusto niyang makipagkaibigan sa ibang lalaki kaysa sa babae. Pagkarinig nito, sinabi ni Arya sa mga babae na hindi lang niya sila gusto at dinaya ang kanyang sarili sa pag-iisip na siya ang espesyal na prinsesa na mapapangasawa niya at mabubuhay ng maligaya magpakailanman. Ilang araw pa lamang pagkatapos niyang dumating, napansin siya ni Dan at tinawag siya. Sa anumang pagkakataon na makuha niya. Gayunpaman, itinuring lang niya ito na parang palamuti at hindi man lang sinubukang pasukin ang puso niya, sa kabila ng lahat ng pagtatangka niya na ipakita ang kanyang mga balak.
Kaya naman, nagsimula na rin siyang maniwala na gusto nitong makipagrelasyon sa mga lalaking katulad mo. Isang araw, nagdaos ang kanyang pamilya ng isang torneo ng fencing para makalakam ng pondo para sa mga may kapansanan, at si Dan, na bihasa na sa esport, ay madaling natalo ang lahat ng kanyang kalaban. Gayunpaman, pagkatapos ng huling laban, nagalit siya sa kalaban dahil naging malinaw na sadyang nagpapatalo ito para hayaan si Dan na manalo. Pagkatapos malaman na binayaran ng kanyang mga magulang, sa ibang mga manlalaro, nawala sa sarili si Dan at labis na nalungkot sa buong kaganapan. Maya-maya pa, nagsimula nang umalis ang lahat, pero may isang babaeng naka-wheelchair na nagbalik ng glove ni Dan sa kanya, at sinabi na mali ang pagpapaapekto niya sa emosyon. Pagkaraan ng ilang araw, nag-propose siya rito at gaya ng inaasahan, halos hindi matanggap ng mga kapamilya niya. Hindi nila papayagan na pakasalan ng tagapagmana ng pamilya ang isang ordinaryong tao na hindi man lang makatayo ng mag-isa, pero desidido na si Dan. Nang subukan siyang pilitin, nagpasya siyang mas gugustuhin niyang talikuran ang kanyang mana at apelyido dahil walang makakapigil sa kanya sa pagpapakasal dito. Hindi rin siya pumayag na bastyusan siya, kaya kalaunan ay sumuko ang kanyang pamilya at walang nagawa kundi tanggapin ang kasal. Gayunpaman, di pa natatagalan pagkatapos nilang magpakasal, nagdalangtaw siya kay Rhea at pumanaw habang nangganganak. Si Dan ay nalugmok sa matagal na depresyon pagkatapos noon at tumangging magsalita o kumain, umaasang magkakasama na lang sila ng kanyang tunay na pag-ibig sa kabilang buhay. Hindi ito tinanggap ni Rhea at sinimulan siyang alagaan araw-araw hanggang sa nagsimula siyang magsalita muli at kahit papaano ay nalampasan ang depresyon. Dahil si Rhea lang ang taong inaalagaan siya, nagpasya si Dan na pakasalan siya, at naisip niya na sa wakas ay siya naman ang sasakay sa pogo stick niya. Gayunpaman, hindi man lang siya inanyayahan ni Dan sa kanyang silid pagkatapos ng kasal at ni hindi man lang siya tiningnan sa loob ng maraming taon. Matapos marinig ang lahat ng ito, hindi maintindihan ng isipan ni Chihiro kung bakit galit na galit siya gayong nakuha naman niya ang gusto niya. Kaya ipinaliwanag ni Rhea na gustong gumawa ng masasarap na pay ang mga may asawang babae kasama ang kanilang mga asawa, ngunit hindi man lang niya naranasan ang isang matinding halikan. Noong una, tinanggap niya ang katotohanang si Dan ay isang lalaking nagluluksa na. Gusto niya na may umalaga sa kanya, pero ang katotohanan na pinaramdam niya sa kanyang hiwalay siya sa pamilya ang pangunahing dahilan kaya nalulung siya sa alak at nakipagrelasyon sa kahit sinong lalaki na tumingin sa kanya. Sa isang punto, naisip niya na magandang ideya na magsikap para sa kanya, kaya't iminungkahi niyang mag-honeymoon sila. Pero ang gusto lang ni Dan ay isama si Rhea, kaya nauwi si Arya na nag-honeymoon mag-isa. Sa kabila ng lahat ng malinaw na senyales na ipinapakita ni Dan sa kanya, naniwala pa rin si Arya na makukuha niya ang puso nito hanggang sa araw na. Sinabi ng kanyang mayordomo na kalimutan na niya ang magkaroon ng romantikong relasyon sa kanya. Nagulat siya nang marinig ito at naisip niyang sinusubukan lamang siyang takutin, pero dinala siya nito sa silid-aralan at itinulak ang ilang libro upang magpakita ng isang sekretong butas na titingnan. Pagkatapos tumingin doon, nakita ni Arya si Dan na inihahanda si Rhea para sa isa sa mga nakakabahalang photoshoot na inaabangan niya kada taon. Sa wakas, tapos na ang nakakakilabot na kwento, biglang inalok ni Arya na patikimin si Chihiro ng kanyang mga cake kung gusto niya. Pero gusto lamang ni Chihiro na umuwi at i-record ang mga cake ni Rhea. Nang tangkain ni Arya na humingi ng halik sa kanya, siya'y umaatres para lang maiwasan siya, at si Arya ay nagsimulang umiyak ng umiyak habang isinusumpa ang mundo sa pagiging hindi patas sa kanya. Sakto namang dumating si Babu, kaya hinawakan niya ito, iniisip na kahit papaano'y makakakuha siya ng atensyon mula sa isang pusa, pero pinutol na naman ni Chihiro ang kanyang pag-asa sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na si Babu ay isang zombie. Sakto namang may dumating na katulong para dalhin si Chihiro kay Dan, at habang nagdadakdak siya tungkol sa pagkaalam ng kanyang karapatan, sinabi ni Arya sa katulong na magpasalamat siya at nakita siyang kapaki-pakinabang ni Dan. Halos kasabay nito, sumakay ng taxi si Rhea papunta sa kanyang bahay dahil napagtanto niya na si Dan ang nasa likod ng lahat. Samantala, si Chihiro ay dinala sa isang madilim na silid at nagtataka kung nasaan siya hanggang sa magsimulang lumitaw ang mga larawan ni Rhea. Agad niyang napagtanto na ito ang espesyal na lugar ni Dan, at sa wakas ay nagpakita si Dan para magpasalamat sa kanya sa pag-aalaga kay Rhea. Pagkatapos ay sinabi niya na ang kanyang pagmamahal at pagkahumaling sa kanya ay lalong lumakas pagkatapos niyang maging zombie,
Ngunit nangako rin siya na pagbabayaran ni Chihiro ang pagpapalayo ni Rhea sa kanya. Ilang minuto ang lumipas, pinatulak ni Dan ang kanyang katulong kay Chihiro sa isang madilim na pasilyo, at ito ang nagdulot sa ating bida na isiping malapit na ang kanyang katapusan, kaya humiling siya ng pahinga sa banyo, umaasang magagamit iyon bilang pagkakataon. Para makatakas, sinabi ng katulong sa kanya na umihi na lang sa upuan kung talagang kailangan niya, kaya kalmado niyang tinanggap na malapit na siyang makita ang kanyang ina sa kabilang buhay. Nangako si Dan na hindi siya pahihirapan bago binuksan ang pinto papunta sa fencing dojo kung saan niya unang nakilala ang ina ni Rhea. Habang sinusubukang unawain ni Chihiro ang laki ng dojo, kumuha si Dan ng espada para makipag-ensayo sa kanya. Alam niyang wala siyang laban kay Dan, tinanggap ni Chihiro ang duelo para lang ipakita na mas kaya niyang alagaan si Rhea. Sa puntong yon, kara-rating lang ni Rhea, sa mansyon, at ang kanyang taxi driver ay sabik na umaasa na makatanggap ng sapat na pera para sa maagang pagreretiro. Pagkabukas niya ng pintuan, sinalubong siya ng dalawang katulong at sinabing medyo abala si Dan sa ngayon. Sinubukan siyang hindi pansinin ni Rhea, pero iminungkahi nila na magpahinga muna siya bago subukang hulihin siya muli ng mga tauhan gamit ang lambat. Habang nagpupumiglas siya sa kanila, sinabi naman ng isa pang katulong kay Arya na bumalik na si Rhea, pero tinanong siya ni Arya kung bakit nila iisipin na may pakialam siya. Noong mga sandaling yon, kakabagsak lang kay Arya sa isang kama sa basement, at mabilis na humingi ng paumanhin sa pagiging magaspang. Pagkatapos ay inuutusan niya silang dalhin siya kay Dan, ngunit nagsimula silang tumawa at nagpasyang turuan siya ng ilang bagay tungkol sa pagiging magalang. Nang maamoy ni Rhea ang kanilang masamang balak, sinubukan niyang gamitin ang lakas niya bilang zombie, ngunit madali siyang napigilan ng mga katulong at binihisa ng isang nakakaakit na kasuotan. Muli niya silang inutusan na tumigil at tanggalin ang damit, ngunit sa hindi malamang dahilan, ang marinig siyang magsalita ng buong tapang ay nagpainit sa damdamin ng mga katulong, kaya patuloy nila siyang pinaglalaroan. Habang patuloy nilang ginagamit si Rhea upang tuparin ang kanilang mga pinakatagong pangarap, si Chihiro ay nagsuot ng fencing suit. At tinatawag si Dan na Mandaraya dahil halata namang bihasa na siya sa laro. Sinabi naman ni Dan sa kanya na subukang tumama kahit isang beses gamit ang anumang alam niyang kasanayan, pero sabi ni Chihiro na wala siyang panahon para matuto ng anumang martial arts. Galit si Dan at tinanong kung bakit tatakbo si Rhea sa isang miserableng mahina na tulad niya gayong kaya naman niyang protektahan si Rhea sa lahat ng paraan. Dito, kinutya siya ni Chihiro dahil halata namang wala pa rin siyang ideya kung ano talaga ang gusto ni Rhea. Sa mga sandaling yon, kara-rating lang ng mga katulong na binihisan si Rhea ng costume ng kuneho, pero sa pagkakataong ito, tuluyan na siyang nagalit at pinunit ang mga tanikala sa pader para palayain ang sarili niya na ikinagulat nila. Kasabay nito, naguguluhan si Dan sa pagtawa ni Chihiro, kaya ipinaliwanag ni Chihiro na talagang wala siyang alam dahil imposibleng isipin niya na ang isang duelo sa bagong matalik na kaibigan ni Rhea ay magpapatunay na isa siyang karapat-dapat na ama. Tinawag din ni Chihiro siyang may diferensya sa pagkuha ng mga litrato ng mga plano ni Rhea sa kanyang mga kaarawan, at pagkarinig nito, nagulat si Dan at nagtanong kung paano niya nalaman. Gamit ang pagkakataong ito, nagpasyang turuan siya ni Chihiro kung paano kumilos bilang isang ama. Ilang sandali pa, nakatakas na si Rhea sa mga natakot na katulong at nagmamadaling iligtas si Chihiro. Ngunit pagpasok niya sa dojo, sinaksak ni Dan si Chihiro sa tiyan. Natigilan sa gulat si Rhea at ang mga katulong, dahil hindi nila inasahan na sasaksakin talaga ni Dan si Chihiro, ngunit sa isang nakakagulat na pangyayari, hinayla ni Chihiro ang patalim-palalim pa at pinuruhan ng isang suntok sa ulo na bumiyak sa bungo ni Dan. Agad na lumapit si Rhea para tingnan si Chihiro, ngunit habang sinusubukan niyang sumagot, tinapos siya ng kasuotan niyang kuneho. Patuloy pa rin siya sa pagpupuri kay Rhea hanggang sa tanungin ni Dan kung bakit wala pa siya sa langit dahil nakatusok pa rin ang espada sa kanyang tiyan. Sa una, akala ni Chihiro na dahil lang yun sa adrenaline, ngunit pagkatapos, naaalala ang gabing ginamo ni Rhea ang kanyang mga sugat gamit ang kanyang dila, napagtanto niya na ang laway nito ay malamang na nagbigay sa kanya ng bahagi ng lakas ng zombie. Frustrado, hinablat ni Dan ang susunod na espada para tapusin si Chihiro, ngunit tumakbo si Rhea at hinarang ang atake bago sabihan si Dan na huminto. Sa kung anong dahilan, nagulat si Dan na pinipigilan siya nitong saktan ang kanyang matalik na kaibigan,
kaya tinanong niya kung bakit siya humaharang kahit alam niyang ginagawa niya ito para sumaya siya. Ipinaliwanag pa niya na habang si Chihiro ay masyadong walang pera at mahina para protektahan siya, nakakuha na siya ng tiket para sa labas ng bansa. Para masimula na siyang gamutin para maibalik ang kanyang pagkatao. Labis na ikinagulat niya, sinabi ni Rhea sa kanya na itapon na lang niya ang tiket ng eroplano dahil mas gusto niyang mabuhay ng maikli. Ngunit masaya kasama si Chihiro kaysa manatiling miserable kasama si Dan. Lubhang nasaktan, tinanong ni Dan si Rhea kung ang kaunting kalayaan na tinatamasa niya ngayon kasama si Chihiro ay sulit sa pagtanggi sa lahat ng ginawa niya para sa kanya. Sa sandaling yun, hinawakan siya ni Chihiro at tinanong kung naisip na ba niyang tanungin si Rhea kung ano talaga ang nagpapasaya sa kanya, sa halip na basta ipalagay na alam niya ang pinakamainam para sa kanya. Nang marinig ito, naalala ni Dan ang lahat ng mga panahong tinanggihan niya ang mga hiling ni Rhea sa paglipas ng mga taon at sa wakas ay napagtanto na nagdulot siya ng kalungkutan dito. Nang makita na tinatanggap na niya ang kanyang mga pagkakamali, nagpasya si Chihiro na tumigil sa pagkutsa sa kanya. At inamin din na wala sa kanya ang lahat ng kailangan ni Rhea para madaling maranasan ang normal na buhay na pinapangarap niya. Matapos niyang hilingin kay Dan na tumulong sa mahahalagang bagay, tinanong ni Dan si Rhea kung mas gusto ba talaga nitong maging kasama sa bahay ang isang bangkarutang adik sa zombie kaysa sa tumira sa isang mansyon kasama ang kanyang kakaibang ama. Gaya ng inaasahan ng lahat, sumagot ito ng oo, kaya nagpasya si Dan na hayaan itong patuloy na manatili kay Chihiro. Pero iginigiit niya na hanggang sa makahanap lang siya ng permanenteng lunas sa kanyang kalagayan. Pagkatapos, hinawakan niya si Chihiro at nangako na gagawa siya ng peanut butter kung sakaling maisipan man lang niyang saktan si Rhea. Pagkaalis niya, sinubukan ni Chihiro na magpanggap na hindi niya ginasto ang zombie kitty ni Rhea, ngunit nawala ang adrenaline at bigla siyang nawala ng malay. Kalaunan, umalis si Dan sa kanyang pribadong jet para simulan ang paggawa ng lunas para kay Rhea, habang nagising si Chihiro sa kama at nakita ang nag-aalalang mga mukha na nakatingin sa kanya. Nang makita niya ang magandang kasuotan ni Rhea, hindi niya sila pinansin. Para masilayan ang kanyang ganda, at ipinaliwanag niya na ipinasuot ito sa kanya ng mga katulong dahil alam nilang magugustuhan niya. Agad niya itong sinubukang palakpakan sa kanyang isipan, ngunit biglang sumulpot si Ranko at sumugod sa kanyang sugatang katawan habang nagtatanong ng nag-aalala kung okay lang siya. Pagkatapos niyang sabihin na mas lalo lamang niya itong pinalala, humingi siya ng paumanhin bago itanong kung paano siya nasaktan. Sa sandaling yun, anako ni Rhea ang sisi at sinubukang humingi ng tawad dahil sa paglalagay sa kanya sa panganib. Ngunit pinigilan siya ni Ranko na magsalita pa at biglang sinabing siya ang kasintahan ni Chihiro. Agad itong itinanggi ni Chihiro at iniisip na si Ranko ay tuluyang nawala sa sarili, pero pinaalala naman niya dito yung panahon na pumayag itong pakasalan siya nung nasa palaruan sila. Sabi ni Chihiro, halata namang hindi niya sineryoso yun at patuloy siyang itinatanggi nito hanggang sasabihin niyang huwag na itong mag-alala dahil binibiro lamang niya ito. Gayunpaman, habang patuloy siyang nag-aalala para dito, nagsimulang maawa si Rhea kay Ranko dahil malinaw na may nararamdaman ito para kay Chihiro. Lumipas ang mga araw, nagsimula ng magduda si Chihiro sa desisyon niyang alagaan si Rhea. Iniisip niya kung tama ba si Dan na isa siyang walang kwentang talunan, pero nagpasya siyang mag-focus sa katotohanan na siya ay sa wakas nakatira kasama ang isang masamang karakter na puno ng plano, gaya ng lagi niyang gusto. Kalaunan, habang naghahapunan, nawawala na naman ang sentido komon ni Jageru at nakakalimutan niyang nakakain ng sibuyas, kaya ipinapaliwanag sa kanya ni Miro. Sakto naman, tinatanong ni Dun si Miro kung ano ang ginawa niya para kay Rhea, kaya ipinapaalala ni Miro sa kanya na damo lang ang kinakain ni Rhea. Naguguluhan si Dun at tinatanong kung paano siya nabubuhay sa mga lason na dahon lamang, pero naiilang dito si Rhea, kaya nag-aalok siyang bumalik sa pagkain mag-isa sa kwarto ni Chihiro, kung hindi kaya ni Dun ang kanyang pagkain na lason. Pagkarinig nito, sinasabi ni Chihiro kay Dun na tigilan na ang pagtatanong sa kanya ng kung ano-ano. Pamimilit ng mga tanong tuwing naghahapunan sila, pero sinabi ni Dun na nagtataka lang siya at gusto niyang malaman kung bakit hindi siya makakain ng regular na pagkain. Bigla na lang, sumugod si Jageru kay Rhea, sinusubukang hawakan siya, pero pinatulog siya ni Chihiro at sinabi kay Rhea na normal lang na umasal ng ganito si Jageru. Humingi rin ng paumanhin si Dun sa kung gaano kakaiba ang kanilang pamilya minsan, pero sinabi ni Rhea na okay lang siya. Gayunpaman, pagkatapos ng hapunan,
Patuloy na iniisip ni Chihiro na nagsisimula na siyang magsawa sa nakakapagod na buhay na nararanasan niya kasama ang kanyang pamilya, kaya dinala niya siya sa isang magandang lugar sa ilalim ng isang tulay para mag-usap. Nang humingi siya ng paumanhin dahil sa isang lumang at maalikabok na tulay lang niya ito madala, sinabi ni Chihiro na gusto niya talaga doon dahil ang simpleng paglalakad sa gabi ay hindi kailanman papayagan ni Dan. Tapos tinanong niya kung pwede ba silang pumunta sa paputok na festival bukas ng gabi dahil hindi rin siya pinapayagan dati na pumunta doon. Madali siyang pumayag dito, kaya nangako siya na aalagaan niya ang kanyang katawan para makapagsaya silang dalawa. Medyo nagulat si Chihiro sa sinabing ito, kaya sinabi niya na huwag siyang mag-alala dahil hindi naman biglang masisira ang katawan niya sa isang araw. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula na silang umuwi, at si Chihiro ay napaisip. Lumabas dahil hindi na niya maiwasang mag-isip ng posibleng paraan para pigilan ang katawan ni Rhea sa pagkabulok. Nang sa wakas ay makauwi sila, napansin ni Rhea na hindi siya umaakyat sa silid, kaya tinanong niya kung bakit, at ipinaliwanag niya na mayroon lang siyang ilang bagay na kailangang gawin. Pagkalipas ng ilang minuto, pumunta siya sa silid ni Jagero, umaasang makakuha ng tulong mula sa matandang baliw, ngunit pagkakita niyang tulog na si Jagero, nagpasya siyang matulog na rin. Sakto namang dumating si Miro at tinanong kung bakit hindi na bumabalik sa eskwela si Rhea. Sinabi ni Chihiro sa kanya na malinaw namang hindi ganoon ka-simple, ngunit iginiit ni Miro na madali lang dahil kailangan lang takpan ng mga peklat ni Rhea at lagyan siya ng kaunting makeup para hindi mahalata na isa siyang zombie. Dito, naalala ni Chihiro nang ipinangako niya kay Rhea ang normal na buhay, nakasama ang pagpasok sa eskwela tulad ng iba, pero dahil literal na nagkakalasog-lasog ang katawan niya sa araw, malaking problema ito. Kinabukasan, kinansela ang piyesta ng mga paputok dahil nagdesisyon ang mga ulap na ibuhos na ang lahat ng tubig. Pagkatapos, hiniling ni Rhea kay Chihiro na isama siya sa susunod kung mabubuhay pa siya para makita yon. Nang marinig ito, nabalisa si Chihiro at agad na ipinagpatuloy ang kanyang pananaliksik para mapanatili siyang buhay. Kinabukasan, habang naglalakad papuntang eskwela, naiinis si Yasutaka sa ulan dahil gusto rin niyang makita ang mga magagandang babae sa festival. Nang susubukan niyang ipakita kay Chihiro ang mga hot na babae sa kabilang daanan, biglang bumangga si Ranko kay Chihiro para magkamusta. Habang kinakausap niya ito, iniisip ni Yasutaka kung may sumpa siya na nagtataboy sa mga babae palayo sa kanya. Kalaunan, sinabi ni Chihiro kay Ranko tungkol sa festival at kung paano niya gustong isama si Rhea dahil first time sana niya yun. Sinabi naman ni Ranko sa kanya na gumawa na lang siya ng sarili niyang Furryworks Festival imbes na maghintay ng isang buong taon para sa isa pang festival na baka makansela rin. Ilang minuto ang lumipas, umuwi si Miro at nakaramdam ng hindi komportable nang makita si Rhea na naglilinis, kaya hiniling niya ang wales. Ngunit, habang sinusubukang isauli ito, hindi sinasadyang gumamit ng lakas zombie si Rhea at nabali ito. Sa sandaling yun, dumating si Chihiro at nag-alala nang makita si Rhea sa labas, pero siniguro niya na okay lang dahil madalas maulap sa buong araw. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa isang plano na gumawa ng sarili nilang Furryworks Festival, at tuwang-tuwa si Rhea. Ngunit nang banggitin niya na malapit nang dumating si Ranko para tulungan siyang magsuot ng yukata, nawala ang excitement ni Rhea. Sa kasamaang palad, hindi pa rin maintindihan ng inosenteng utak ni Chihiro kung paano ang mga babae trabaho, kaya pumasok na siya sa loob. At nagpasya rin si Miro na magsimula ng magluto ng hapunan habang naiwan si Rhea para subukang hanapin ang kanyang wales. Maya-maya pa, dumating si Ranko at binati si Dun bago ipaliwanag ang plano nila para sa gabi. Sa sandaling yun, lumabas si Chihiro na suot na ang kanyang yukata at ipinaliwanag na tinulungan siya ni Miro na isuot yon. Dahil si Rhea na lang ang natitira, umakyat si Ranko sa kwarto para tulungan siya sa damit. At sinamantala ni Rhea ang pagkakataong ito para tanungin si Ranko tungkol sa relasyon niya kay Chihiro. Matapos aminin na inis siya sa kanya noong una, sinabi ni Ranko na unti-unti siyang nagustuhan hanggang sa siya ay tinanggap ang lahat ng mga bagay na hindi pa rin tama sa kanya. Pagkatapos bihisan si Rhea, tanong ni Ranko kung nagsisinungaling ba siya tungkol sa pagiging zombie dahil mas maganda pa siya tingnan kaysa sa ibang masasamang tao sa eskwelahan. Agad namang sinabi ni Rhea na huwag siyang bulahin dahil ilang linggo na siyang nabubulok, pero lumapit si Ranko para amuyin siya at sinabi kay Rhea na mukha siyang normal.
Tiniyak din niya kay Rhea na gagawa ng paraan si Chihiro para panatilihin siyang buhay. Pero sinabi ni Rhea na mas mabuti pa siguro kung wala siya. Sa unang pagkakataon, naubusan ng pampalakas loob si Ranko, kaya tinanong ni Rhea kung may gusto siya kay Chihiro. Pagkatapos umamin ng walang pag-aalinlangan, tinatanong ni Ranko ang parehong tanong, pero natigilan si Rhea. Napansin ni Ranko kung gaano siya kabado at sinabi niyang kanya lang si Chihiro, umaasang makakuha ng reaksyon mula kay Rhea. Gayunpaman, madali siyang sumang-ayon dito, kaya tinanong ni Ranko kung bakit hindi siya nagsisikap kahit alam niyang paubos na ang oras niya araw-araw. Sumagot si Rhea na halata namang mas malapit si Ranko kay Chihiro, samantalang siya ay isa lang mayamang bata na may trauma na kailangan niyang bantayan araw-araw. Sinabi ni Ranko kay Rhea na ibigay ang lahat para sa gusto niya, at pagkatapos mangako ni Rhea na gagawin niya ito. Umalis sila sa kwarto para simulan ang mumurahing Pyrotechnics Festival. Ilang minuto ang lumipas, inilayo ni Chihiro si Rhea at tinanong kung talagang masaya ba siya sa ginagawa nilang mga bagay na nakakasawa para sa kanya. Pagkatapos, pinaalala ni Rhea sa kanya na ang mga bagay na tingin niyang nakakasawa ay katuparan ng pangarap niya dahil hindi niya naranasan ang mga ito noong lumalaki siya. Kinabukasan, bumalik si Rhea sa mansyon ni Dan, pero natuwa ang mga katulong na makita siya. Ipinaliwanag niya na kukuha lang siya ng gamit para sa eskwela. Pagkatapos mag-impake, lilinggan na sana siya para umalis nang makita niya si Arya, na naghintay para sabihin na hindi niya. Alukin si Rhea ng tulong kung magkaroon ng problema sa eskwela. Kalmadong tinanggap ito ni Rhea at umalis para makipagkita kay Chihiro bago sila pumunta sa abandonadong hotel para mag-usap. Inamin na rin ni Rhea na gusto niyang gawin lahat ng mga bagay na pinapangarap niya. Sinabi rin ni Chihiro na gusto niya itong makasama habang buhay, pero habang ipinapaliwanag niya ang lahat ng gagawin nila, biglang kumabog ang nabubulok na puso ni Rhea, kaya hinayla niya ito para sa isang masidhing halik. Makakamit na kaya ni Chihiro ang maligayang katapusan na gusto niya kasama ang isang zombie, o ang kayang mangyari kay Rhea ay, bumigay ang katawan bago pa man nila masimulan ang susunod na hakbang. Mag-comment ng nakakakilabot na zombie kung gusto niyo ang ikalawang bahagi, at huwag kalimutang i-on ang mga notification sa post at mag-iwan ng like kung nagustuhan niyo ang buod na ito.